Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwede rin magkabaliktad. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Bago ko nga pala makalimutan, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ang unang message ng person mo, nakita ko na ang ebidensya. Mukhang hindi ka ata magaling magtago kaya nabuking ka. Kapag kilala ka na ng person, mahirap siyang mapaglihiman. Kaya huwag kang maglihim. Inalis ko lang yung nahalong card. Phone, mukhang doon ka pa nahuli. Tugma yung dalawang cards, oh. Pero kailangan pa natin ng 3. Ayan, nag-alibay ka na. Ikaw at ako, yun ang mahalaga. 2 cards pa. Pero magkakatugma siya, oh. Maybe ang ilan sa inyo nangyari na ito or nangyayari pa lang sa ilan. Hindi na talaga, sorry. Maraming relasyon ang nagkaroon ng ending na hindi payapa. Masakit sa akin na mas happy ka sa kanya. Yan ang mahirap kapag nalaman mo na yung halaga ng person kung kailan wala na siya sa iyo. Kung masaya ka noon na pinakawalan mo siya habang masakit para sa kanya, ngayon na masaya naman siya, ikaw yung naging malungkot, hayaan mo yung person mo na maging maligaya. Kung alam mo lang yung mga sinapit niya nung nawala ka sa buhay niya, kaya magpatuloy ka, huwag kang dumepende dun sa person na pinakawalan mo na. At saka, naka-move on na yung person mo eh. Kaya kakayanin mo din yan katulad ng nagawa niyang pag-move on. Base sa booklet, itong butterfly, ang ibig sabihin ay yung tiwala sa sarili at saka yung tiwala mo sa person mo para maging positibo yung relasyon nyo. Ano man ang estado mo, may magandang pagbabago mangyayari sa buhay mo. Itong card na ito ang nagsasabi na ito na yung tamang panahon para suriin mo yung loyalty mo sa kapwa o kaya sa relasyon. Maging totoo ka sa mga binibitawan mong salita. Itong card naman na ito ang nagsasabi na kailangan balansehin mo yung oras mo para sa sarili at saka sa trabaho. Ang ilan sa inyo sa trabaho mo, merong person na bully. Huwag mo yun patulan. Maybe, sign din ito na kailangan mo nang magkaroon ng bagong trabaho or magkaroon ng iba pang pagkakakitaan. Para kung sakali man na hindi mo na kaya yung trabaho mo dahil sa hectic na schedule, tapos may mga kasama ka pang hindi kasundo, meron kang pagkukunang iba. Ito yung angel number mo. 5. You should be optimistic and open to learning new things and embracing change. Connected ito sa mystical card na kung merong sitwasyon na hindi ka happy,
kailangan ng changes or meron kang bagong gawin. 777. They want to give you an assurance that whichever path you take, know that you are guided. Ano man ang gender mo o religion, ay tinitiyak sa'yo na guided ka. Alamin natin kung ano ang past, present at future mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Swords, Four of Wands, at the World. Sa mga cards na ito sinasabi na gustong-gusto mong maging matagumpay. Kaya lang ang nagiging challenge sa iyo, yung ambisyon at saka yung connection or relasyon mo sa person mo or kapwa. Kasi mahirap nga naman talagang pagsabayin yung mga bagay-bagay, kaya kailangan mong balansehin. Base sa mga cards na ito sa past, makakamit mo naman yung tagumpay at saka fulfillment na gusto mo. Magkakaroon pa nga ng selebrasyon. Yun nga lang dahil sa focus ka sa ambisyon o kaya sa karir mo, mababawasan yung oras mo para sa pakikipagkapwa. Sa mga taong nakasama mo, parte ng buhay mo, bago ka maging successful. Sa career, pabor itong tatlong cards na ito na magkakaroon ng success yung career mo o kaya ang negosyo. Merong magandang resulta sa paghihirap mo. Ang ilan sa inyo, ang piniling trabaho ay yung sa ibang bansa. Ang iba naman ay mag-a-apply ka pa lang. Kasi ito talaga yung gusto mong makamit or magkaroon ng malaking kita. Itong additional card na Nine of Pentacles ay magkakaroon ka ng great achievement. Ang ibig sabihin, yung mga pinapangarap mo ay magkakatotoo. Sunod-sunod yung magiging pabor na kapalaran sa iyo. Pero syempre, kailangan wag mo tong sayangin. Hanggat maganda yung kita mo or trabaho, kailangan nag-iipon ka din. Ito yung iwasan mo, single ka man or nasa relationship. Maraming temptation kasi maganda yung karir mo or negosyo. Yan yung makakasira ng diskarte mo. Kaya hanggat maaari, mas mag-focus ka sa mga plano mo at saka sa tama. At saka ang ilan sa inyo sa relasyon ay maayos nyo ng person mo ang problem, lalo na pagdating sa communication. Ang ilang single naman, may enjoy mo yung buhay mo. A-attend ka ng parties o kaya ng event na doon mo makikilala yung potential person. Ito yung card mo sa present, the World, the Star, at 10 of Wands. Ang ibig sabihin nito guys, na kahit na yung buhay natin ay hindi natin mawari, huwag ka pa rin mawala ng tiwala at pag-asa. Yung mga challenges ang mag-guide sa'yo para sa mga pagbabagong mangyayari na posible at pabor para sa iyo. Tatlong cards na ito ang nagsasabi
na magkakaroon ng renewal at saka panatilihin mo yung tiwala sa sarili at saka kung kinakailangan ng suporta ay humingi ka sa mga taong totoong nagmamalasakit sa iyo. Sa financial, kung nagkakaroon ka ng problema, merong unti-unting pagbabago na mapapansin ka na magpapatuloy at makakabuti para sa sitwasyon mo. At saka pinapaalala sa iyo na wala namang instant, na kailangan paghihirapan mo talaga yung financial na gusto mong magkaroon. Kailangan ng diskarte at saka pasensya. At ang advice ng tatlong cards na ito ay maging kalma kasi malapit mo nang ma-achieve yung goal mo. Ang ilan na nasa relationship, ang karibal mo sa person mo ay yung oras o kaya yung trabaho niya. Ang ilan naman magkaiba kayo ng mindset ng person mo kasi ang gusto ng person mo yung maging stable yung pamumuhay nyo at para matugunan yung pangangailangan mo or pangangailangan ng pamilya. Tingnan muna natin itong additional card. Ayan, pabor pa rin. Ace of Wands. Patuloy na nagiging pabor ang kapalaran sa iyo hanggang dito sa present. Kaya hindi mo kailangan sumuko at yung mga plano mo ay ipagpatuloy mo. Nakatatlong cards ka na kailangan bigyan mo rin ng pansin yung taong nagpapahalaga sa iyo. Kaya napaka-importante ng balanse at saka yung give and take sa relasyon. At saka magbalik tanaw ka kung ano ba yung dahilan bakit ka nagpupursige. Sa mga single, nakaapat na cards ka na meron kang makikilalang potential person na magkukommit sa iyo. Para sa ilang single, matuto kang makiramdam kung hindi ba nasasayang yung effort mo sa potential person. Kasi hindi masabi ng potential person na hindi talaga siya interesado. Seven of Cups in reverse, Eight of Pentacles at the High Priestess in reverse. Pinapahiwatig ng mga card na ito na yung panahon para mawala yung mga pagdududa mo or pagkalito. Kasi nakaapat na cards ka na yung mga worries mo ay merong pabor na kasagutan. Kasi base sa mga cards, hirap ka rin matukoy kung ano ba yung magiging magandang kapalaran mo. At nakatatlong cards ka na kailangan mong maging kalma at magkaroon ng time para sa sarili. Para magkaroon ka ng fresh na idea or ma-relax yung katawan at isip mo. Sa health, kung meron ka mang dinaramdam, emotional problems, huwag ka munang mag-isip na magkaroon ng baby. Kasi itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na i-relax mo yung sarili mo. Lalo na't naging busy ka sa mga nakaraan, sa isip at saka yung katawan mo. Kailangan ng pahinga. Hanggat maaari, ihinto na yung makakasira sa kalusugan mo. Sa mga single, tatlong cards ito ang nagsasabi na kung hindi ka naman talaga ready para makipagrelasyon, wala kang oras, maging honest ka sa potential person. Ang ilan sa relationship, marami kang naiisip patungkol sa love, pero kulang sa pag-aksyon. Itong Two of Cups, ang ibig sabihin ay kailangan ng pagkakasundo sa relasyon nyo. Kasi pareho naman kayong in love sa isa't isa. Alamin nyo kung ano ba talaga yung kailangan sa relationship nyo. At saka ituloy ko na dito sa mga nasa relationship,
maging maingat sa sasabihin mo or bibitawan na salita. At saka, kung meron ng problema yung relasyon, nagsasuffer ito, huwag mo nang palalain. Para hindi kayo mauwi sa breakup o kaya separation. Sayang naman yung relasyon nyo. Balanse yung importante, yung magkaroon ng panahon sa isa't isa. Alamin naman natin yung charms kung ano yung ipapakita. Brave. Ang ilan sa inyo, ito yung dapat mong ipakita sa buhay mo or sitwasyon. Kaya pala kasi, desperado ang ilan sa inyo. Maybe dahil sa hindi nagiging maganda yung tingin mo yung kapalaran mo hindi pabor ba sa ngayon. Stress. Ayan pa yung isa sa pakiramdam mo. Emotional. Napaka-vocal mo naman dito sa kung ano yung true feelings mo. Honest, yan yung kailangan ng isa sa inyo sa situation. Mas maigi na maging tapat ka para hindi maging worst yung situation. Business, maybe ang ilan sa inyo meron kang sariling negosyo. At saka nabanggit na rin yan ng mga cards patungkol sa career. Funny. Maybe ikaw ito o yung person na chill lang kahit may problems. Distance. May mga cards ka na LDR ang connection or relationship sa person. Ocean, dagat na talaga yung pagitan ng distansya sa connection nyo ng person mo. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna. Gemini, pwedeng ito yung zodiac sign mo or zodiac sign ng person mo. Itong child, ang ibig sabihin ay merong fresh start na mangyayari sa buhay mo. Pwedeng bagong trabaho, bagong relasyon, or bagong idea. Itong elephant naman ay strength, swerte, power, at saka protection. Meaning din ito yung malalagpasan mo yung hadlang sa buhay. Ito naman yung mga letters na posibleng merong letra yung pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.